bukas at magpakailanman. Laging ang unang dasal ng mabuting inang naghintay at nanabik ng 9 na buwan sa pagsilang niya sa kanyang unang anak na ito'y lumabas ng buhay, malusog, malakas at walang anumang komplikasyon. Sabi nga, the day a mother's firstborn arrived, her heart was reborn. Kakambal na ng puso ng isang ina ang puso ng kanyang anak. Pero paano kung sa paglabas ng sanggol, mayroon na itong kapansanan? Kapansanang dadalhin niya hanggang sa kanyang paglaki. Kasabay sa pagtanggap ng ina ay ang matinding takot at kalungkutan. Hindi para sa kanyang sarili kundi para sa kinabukasan ng pinakamamahal niyang anak. Ganito ang naging unang pagsubok at dagok kay Jana nang malaman nitong may cerebral palsy ang kanyang anak. Haharapin ba niya ito ng walang pait, ng buong tapang at tatag? Alamin natin ang kahulugan ng wagas na pagmamahal ng isang ina sa episode naming pinamagatang Unconditional Love, The Jana Beringer Story. Tugas na ng tiyan ko. Jana, nag-bleeding ka na ba? May contraction ka na kasi. Distress na din ang baby. Anong ibig sabihin nando? Kulang na sa oxygen ng baby. Kailangan mo nang mailabas ang baby nyo. Kailangan na natin ng emergency C-section. Nurse! Sorry po, sir. Bawal po ang kasama. Protocol lang po. Babalikan na lang po namin kayo. Jana, there was a time na inakala mong hindi ka mabubuntis. Anong naging diagnosis sa'yo noon ba? Bakit ka hindi pwedeng mag-anak? Inverted yung ovaries ko. I was not fertile all the time. Eh, nung nalaman ng parents mo na buntis ka, di ba? You were not married. Boyfriend mo pa lang Yes. siya eh. Anong naging reaction nila? Medyo na-disappoint, pero hindi naman po yung typical na sinagawa ng her or ganyan. It was like something na the blessing is there. Nung nabuntis ka na, you lived in with the father Yes. ng anak mo? Yes. Okay. Totoo ba na mahirap yung pagbubuntis mo? Well, mahirap in a sense. One is, I didn't have yung regular checkups due to COVID. Tumigas lang po yung tummy ko. Parang sasabog na, hindi mo maintindihan. Ang ganun? But I didn't feel any pain. Parang nag-bleed lang ako. And then sabi ko, parang may Oh. mali. And then that's when I was rushed to the hospital. So when they opened me up, pag ganun po nung doctor, parang walang iyak po. You were okay? I was fine. Wala kang complications? Yeah, actually, wala first naman. day pa lang, as soon as I went back to the room, tumayo na ako. Eh, di ba bawal po yun? Because I wanted to see The baby, of course. yeah, if he was alive or what's Oo. happening because I didn't hear him cry. Nagpunta ka sa ano? Sa, Nico. oo, Yes. and then? He had tubes sa nose, ganyan. Pero hindi, parang may fluids daw sa lungs niya. Baby kong tahimik. Pero baka may pasabog yan sa atin. Okay, time for dede na ang mabait namin ng baby. Sandali. Check ko muna yung paglagay mo ng diaper. Baka lawlaw na naman yung pagkakabit mo. Oh. Sakto, walang silip. Okay naman. Marunong ka naman pala magkabit. Mas galing naman magkabit ng diaper ng baby daddy ko. Siyempre, nag-aral ako mag-diaper para sa ating babyng mahal na mahal. Tingnan mo, kamukha ko. Ang gwapo. Oo na, sige na. Ikaw na yung kamukha. Wala nakuha sa akin. Tuloy ba yung check-up niyo bukas? Mas na muna. Sa Manila na lang natin check up. Sige.
Pwede rin tayo dumaan sa mommy at daddy mo. Pero parang okay naman si Zoe. Iba kasi yung pakiramdam ko, dude. Di ba yung mga baby kapag 4 months old sila, mabalipad sila, umiikot. Pero si Zoe, hindi mo ginagawa, parang hindi siya marunong. Tapos, kapag tinatawag natin yung pangalan niya, sana na naman siyang reactions. 6 months old na siya. Eh, baka nag-overthink ka lang. Iba-iba naman yung paglaki ng mga bata. Pero wala namang masama kung papacheck natin siya, di ba? Para makasiguro lang tayo. Ma, Jana! Asan ang napakagwapo kong ako? Ha? Nasa taas ka sa amin ni Jude, pinatutulog mo siya. Alam mo, napakaswerte mo talaga dyan sa Jude na yan, ha? Sobrang hands-on sa apo ko. Kasal na lang ang kulang. John, hindi naman sa nakikialam kami. Nilirespeto ko kung anong desisyon niya ni Jude. Pero iba pa rin yung nagpakasal muna sana kayo. Anak, we're just looking out for you. Pati na sa rights ni Alonso. Pero may iba ako. Kamusta diagnosis niya? Ayun, sabi ng pedya may GD dito. May therapy naman yung GD dito. That's good, that's good. Basta ka, sabay kailangan ka. Sabi ka lang sa amin ni Papa mo. Okay? Jana! Si Alonso? Ano nangyari? Bigyan na lang ng sa'yo. Kaya kumbakan eh. Ha? Ayun na, dali sa ospital. Ako na sa gamit. Sunod na lang ako sa ospital. Agad nilang dinala sa ospital si Baby Alonso. Dumaan ito sa maraming laboratory test para malaman ang naging sanhi ng pangingisay nito. Uy, matulog ka na. Meron naman tayong online consultation bukas. Makakausap mo yung doktor online. Naawa kasi ako kay Zoe. Wala pa siyang 1 taon pero parang lahat na yata ng lab test naranasan niya. Eh, syempre, kailangan ng mga doktor yan eh. Para malaman nila kung bakit siya nagsiseizure. Para malaman natin kung paano natin siya gagamutin. Yan, dami-daming test. MRI, EEG, CBC. Gaano ba karaming dugong kailangan kunin sa kanya para malaman kung sakit niya? Alam kong nahihirapan ka na. Pero kailangan tayo maging malakas para sa anak natin. Ha? Eh, gusto ko na rin malaman yung totoo eh. Ayoko na rin nakikita nahihirapan si Alonso. We went to Baguio first, the hospital. And they said, ma'am, normal naman po lahat ng test. Normal daw. Pati newborn screening normal. But bilang isang nanay, you have that instinct that there's something wrong. So, sakto, the borders, Baguio to Manila open. We rushed to Manila. Manila. And pina-MRI. More test pa, oo. ECG, all the blood works, lahat po. Dun po nakita na may cerebral palsy si Alonso. Oh, and how Yes. did you take that? I took it in a positive matter na, okay, so Doc, what's next? Teka muna, in all of these,
Nasaan yung ama niya? Well, that time he was with us pa rin. That Okay. time. And then when we head off back to Baguio, things changed already. Kasing ka na naman. Sorry. Yaya lang ng barkada. Jude, hindi kita pinagbabawalan sa mga kaibigan. Pero may COVID ngayon. Si Alonzo may sakit. Kaya nga maliligo ako agad eh. Para hindi kayo mahawa ng virus. Anong klaseng sagot yan? Hindi ba dapat sabihin mo, nandito ka na, tulong ka na? Huwag kang ganyan. Magising yung bata. Tapos ngayon, may pakialam ka na sa anak natin. Dati nga, ikaw ang nagigising para pahilin ko siya. Ikaw yung mapakain sa kanya. Ikaw yung nagpapalit sa kanya. Tapos pag ginahawakan mo siya, tinitignan mo siya sa mata niya, hinahalikan mo siya. Yan, hindi mo na ginagawa. Hindi totoo yan. Malalaman natin na hindi siya normal. Hindi totoo yan! Hindi na siya perfecto. Hindi ako nagbago. Ano, perfecto siya sa mata ko. Hindi totoo yan. Kahit ano man mangyari sa kanya. Hindi totoo yan! Ibuong araw iniiwan mo ako dito mag-isa. Wala akong kasama dito. Ako na lang nag-aalaga sa kanya. Nasaan ka? Girl, umalis ka na dyan. Huwag mo na ipagsiksikan ang sarili mo kay Jude. Una, hindi naman kayo kasal. Pangalawa, sabi mo, nagbago na siya. Ito ikaw, Behem. Siya yung tatay ng anak ko. Baka magbago pa siya. Baka kapag nag-therapy si Alonzo, tapos gumaling siya. Baka maayos pa lahat. Ay, naku, Jana. Yung pagmamahal mo yung bumubulag sa'yo eh. Hindi mo ba makita yung mali sa relasyon nyo? Sa tingin mo, mahal ka pa niya. Eh, ang baby nyo, tanggap niya ba yung kondisyon ni Alonzo? Kasi kung hindi, kahit siya pa yung tatay ni Alonzo eh, mas mabuti pang bumalik ka na lang sa pamilya mo. Jana? Jana, Beshi, okay ka lang? You have to be strong. Kailangan ka pa ng anak mo. Kayanin mong palakihin at buhayin siya mag-isa. Si Alonzo. Mag-disinfect na lang agad, ha? Oo, alam ko. Magbibilin lang. Jana, Jude. Masyado naman masungit. Thank you, Ekay. Sandali. Jude, sigurado na ba talaga tayo dito? At if kaya, pag-usapan muna natin. Oo eh, kailangan ko na umalis. Tapos ngayon, atat na atat ka nang umalis. Bakit? Excited ka makita si Nikki. Ang kinalaman ni Nikki dito. Huwag kang magsinungaling sa akin. Huwag kang magsinungaling sa akin. Nakita ko kayo
kayo sa despedida. Ang sweet-sweet niyong dalawa. Magkaibigan lang kami ni Nikki. Magkaibigan? Pero magka-holding hands kayo? Jude, sabihin mo na sa akin yung totoo. Tapatin mo na ako. Hindi mo na ba talaga kami mahal ni Zo? Mahal ko kayo. Kailangan ko lang hanapin yung sarili ko. Bakit? Nawawala ka ba? Hindi mo naman maintindihan eh. I just need to be alone. Naghahanap lang ako ng panahon para mag-isip. Mag-isip? Ang dapat pinag-iisipan natin kung paano natin bubuhayin si Alonzo. Hindi ka ba naaawa sa anak natin? May cerebral palsy siya. Kailangan niya ng therapy, kailangan niya ng pagmamahal, kailangan niya ng gamot. Bilang mga magulang ni Alonzo, responsibilidad natin siya. Pero bakit gusto mo kaming takasan? Naisip ko, hindi kaya nagmana si Alonzo sa'yo? Kaya siya naging ganyan? O kaya hindi ka nag-ingat sa pagbubuntis mo? Kaya siya naging ganyan? Paano mo nalaman na may iba siya? Well, that came in bandang 1-year-old na si Zo. I really did have my doubts. But for me kasi po, well, a lot of people are saying that, how could you just accept it? But for me kasi that time is like, if you want to fool around or do something on the side and not think of our son, bahala ka na sa buhay. Pumasok ba sa isip mo o pinag-isipan mo ba kung bakit kaya nagkaganito ang anak ko? You know, a lot of people on the other side says na ako daw yung fault ko, baka daw yung when I was pregnant, I did something. Pero we took of Alonzo genetic testing and it came out all clear. Walang problema po. It was really when I gave birth na a lack of oxygen, fluid sa brain, kaya naging ganun si Alonzo. Jana, pwede ba? Kalimutan mo na yan si Jude. Ilang buwan na tayong walang naririnig ni Honey Ho sa kanya. Kasalanan ko kasi. Kung mas inalagaan ko lang yung sarili ko nung buntis ako, di sana naging normal si Zo. Sana hindi kami iniwan ang daddy niya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung may dapat managot sa nangyari kay Alonzo, yung ospital yon at yung mga doktor na nagpaanak sa'yo. Sinabi mo naman sa kanila, di ba, na manganganak ka na? Hindi sila naniwala. Ayan, nag-fetal distress tuloy yung apo ko. Alam mo, baka nga dapat i-demanda natin yung ospital na yan na malpractice eh. Pwede ba? Tama na. Itigil na natin ang sisihan. Nakalipas na yun eh. Walang mangyayari sa kakaturo natin kung sinong may kasalanan. Dapat tanggapin natin ang pagsubok ng Diyos at harapin natin. Joe, ang gusto ko lang naman, managot yung nagkamali. Para kay ano? Imbis na mag-focus tayo kay Alonzo at asikasuhin natin ang gagastusin sa bata, igagastos pa tayo sa demanda. Jana, tandaan mo to. Mahal ka namin ng mama mo. Ibinigay ng Diyos sa iyo si Alonzo dahil alam niyang hindi mo siya pababayaan. Huwag na huwag mong iisipin na kasalanan mo ang nangyari sa anak mo. Anak, hindi ka ba nagtataka na sa dinami-dami ng mga magulang dito sa mundo, sa'yo binigay si Alonzo dahil alam ng Diyos na mabuti kang ina at hindi mo pababayaan ang apo namin. At alam niyang mamahalin mo si Alonzo ng buong buo. Sinikap ni Jana na tumayong nanay at tatay kay Alonzo. Hindi ito naging madali dahil habang lumalaki si Alonzo, ay lumalaki rin ang gastusin nito sa pagpapagamot. Hanggang sa isang araw, ay nagpositibo ang buong pamilya ni Jana sa COVID virus. Bukod dito, kinailangan din nilang dalhin sa ospital si Alonzo dahil nahihirapan na itong huminga.
Kamusta na po yung anak ko? Sabi kasi na nurse kanina, bumaba na naman yung oxygen level niya. Ano po ba siya? Eh, bakit po kayo bumangon? Eh, may COVID din po kayo. Dok, yung anak ko kailangan ko malaman kung ano nilagay niya. Ma'am, ginagawa po namin ang lahat para sa bata. Nag-administrate na kami ng oxygen. Nagbigay kami ng antibiotics. At katulad kanina, nangingitim yung kulay niya, pero ngayon bumabalik na. So, kailangan rin magpahinga, ma'am. Dok, kaya ko yung sarili ko, pero yung anak ko, Ma'am, positive na rin po kayo sa virus. Positive na rin po kayo. Kailangan niyo magpalakas. At huwag kayong mag-alala, kami nang bahala sa inyo ni Alonso. Binabantayan namin kayong dalawa. Siraulo talaga yung ex ko eh. 38,000 ang kailangan mo, pero 5,000 lang ang binigay. Hindi mo lang kinalahati. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko. Naubos na lahat ng ipon ko sa bills namin sa ospital. Tapos lahat kami may COVID, lahat ng tao sa bahay nag-positive, pati si Mama, si Papa. Ang mahalaga, ligtas kayo lahat. Pupunain na lang natin yung pambayad nyo sa ospital. Hihiya na nga ako sa pamilya ko. Lagi na lang nila ako sinasalo. Kaya ka na naman. Nagsiself-pity ka na naman. Natural lang naman na tulungan ka nila. Pamilya mo sila eh. Ayoko na talaga umasa sa pamilya ko, lalo na kay Mama at Papa. May mga sarili silang gastusin. Matapos ko lang tong problemang to, naghahanap ako ng ibang trabaho. Kakayanin kong buhayin si Alonzo ng mag-isa. Napag-isipan noon ni Jana na mag-bake ng cookies at ibenta ito online. Pumatok sa publiko ang kanyang produkto dahil marami ang sumusuporta sa kanya. Nag-trending din ang vlogs nila ni Alonzo online, kaya lalong dumami ang kanyang mga followers. Sa kabilang banda, buwan-buwan pa ring sumasailalim si Alonzo sa iba't ibang medical procedures, kaya lumobo ang kanilang hospital bills. Are you ready for therapy? Sana you won't vomit. We're almost done. Okay, and we're done. Bakit ka umiiyak? Sabi sa akin ni Teresa, ginagastos mo. Sana, ba't hindi ka humingi ng tulong sa amin ni Papa mo? kaya ko pa. Pag hindi ko na kaya, lalapit ako sa inyo. Pero Jana, 20,000 in therapy. 14,000 sa may doktor at gamot pa. Ano ba sabi ni Jude? Hindi ko na inaasahan yung lalaking yun. Humihingi pa siya sa akin ng resibo. Can you believe that? Tsaka ma, naninindigan ko na itong pagiging solo parent ko. Hindi kami pababayaan ng Diyos. I believe that. Tama yung desisyon mo, anak. Ayaw ni Jude na magpakatatay sa anak niya. Hayaan mo na lang siya. Thank you, ma. Andito kami ng papa mo, ha? So? Oh my God. Bakit? Oh my God, no! Jana! Jana! Jana, dali na natin! Dali na natin sa ospital! Jana! Dandan! Halika na! Doktora Pascual, ano ba yung cerebral palsy? As in, ano ba nangyayari sa katawan ng tao o ng bata?
Yung cerebral palsy from the term, yung brain po talaga yung may problem. Kaya po term na cerebral. Cerebral, And yes. ang nangyari po is nagkaroon ng permanenteng insulto doon sa brain po ng bata. And ang pinaka-problema po talaga, Tita Mel, is yung signal po from the brain papunta sa muscle. So, kaya yung ibang mga pasyente, meron pong stiffness, meron pong pagtigas ng muscle, yung iba naman problema sa posture, yung iba naman po problema sa coordination or balance. So, depende po kung anong part talaga ng brain yung nagkaroon ng pinsala. Doc, gaano katagal sa ICU si Alonso? We already administered some antibiotics for his pneumonia, and then we switched his feeding from NGT to PEG, meaning diretso na po ang food intake niya sa kinensyahe. Dok, ang bata pa po ni Alonso. Para butasan niya yung sulit. It's okay. Pumayag ako sa procedure. Anak, Ma'am, explain namin kay Ma'am Shona before po siya nag-sign ng waiver. Kung kasi itutuloy po natin ng NGT ni Alonzo, mababarahan ang kanyang lungs. And he still has pneumonia. Mahihirapan siya. Sige po, naiintindihan ko na po. Don't worry. When his lungs gets cleared from pneumonia, we can transfer him to the regular. Salamat po. Habang nandito si Mama, naririnig mo ba ako, Bob? Ano ba masakit sa'yo, anak? Sabi mo kay Mama, please. Nagugutom ka ba? So, hindi ka iiwan ni Mama. You're so strong, anak. You inspire Mama to be strong. You're my little warrior. Hindi kita iiwan, anak. Huwag kang mag-alala, nandito lang si Mama. Everything is gonna be okay. Everything's gonna be okay. Everything is gonna be okay. Kailangan natin maging strong, anak. Kakayanin natin to. Kakayanin natin to together. Mama is always here for you. Huwag mo na iwan si Mama, please. Huwag mo iwan si Mama. Para matustusan ang mga gastusing medikal ni Alonso, pinasok din ni Jana ang pagbibenta ng mga damit at gamit para sa mga bata na kaedad ni Alonso. Sumali rin siya sa mga bazaar at naging aktibo sa charity vlogs at websites na may kinalaman sa cerebral palsy. Lalong lumakas ang loob ni Jana nang makilala niya ang ibang mga magulang na may anak with special needs na gaya ni Alonso. Hindi naglaon, nagpatuloy ang pag-vlog ni Jana kasama si Alonso upang ipakita ang kanilang day-to-day activities. Ito'y naging inspirasyon sa ibang pamilya, gaya nilang mag-ina. Tama ba na isipin ko na all the way through naman, ikaw, as a mother, nagkakaroon ka naman ng fulfillment. Oh, yes. Nagkakaroon ka ng happiness, Yes, ng yes. joy. A very little achievement for Alonso. Ang laking ano sa'yo yun, Yes po. di ba? Yes po. Tuwan-tuwa Lalo na kasi. po every time we get confined. Kasi when he was 2-3 years old po, every month nasa hospital po kami. Of Oh, pneumonia. Yeah, and then seizures niya. Grabe yung seizures po niya. Basta sunod-sunod po. And then, every time po na we get discharged, syempre, tas ngingiti siya. Sobrang achievement yun po sa akin. Talaga? Sana kumain ka kaya muna, namumudla ka na eh. Ako, kaya wala pa nga akong tulog eh, kasi yung mga kasama ko hindi dumating, kaya mag-isa lang ako nag-aayos dito ngayon. Sana ano ka ba? Wala ka masakit sa sarili mo? Baka naman ikaw ang magkasakit yan. Ingatan mo naman sarili mo. Alam ko mahal mo si Zoe. Pero Jana, kailangan ka ng anak mo.
Sige. Sandali lang. Tao ka ha. Huwag kita mamaya. Wait. Hello. Ano to? Homemade cookies po. Ay, kayo gumawa. Sige, pa-order na kami. Sige po, mga tatlo. Baka gusto nyo 5 kasi kapag 5, from 150 nagiging 100 na. Ay, sige. Hi, Jana. I'm Uy! JC. Hi, Chris. Hindi na ba tayo mag-usap? JC, nga pala. Wait lang, sandali lang. Pauna muna kami. Isa lang kami. Isa, dalawa. Mamaya na lang. Sorry, mamaya. Medyo busy ako ngayon. Saka din po. So, pwede mag-online transfer lang. Ay, ito po, 150 po isa. Tapos po, pwede niyo po... Jana. Uy, JC! Thank you. Sorry nga pala kanina hindi kita nakasikaso ha. Ang dami kasing bumibili eh. Okay lang. Alam ko naman busy ka. Nanonood ako lagi ng vlogs mo. Thanks for understanding. Jana. Actually, meron akong offer sa'yo. Di ba, may vlogs ka. May business kasi ako. So, collab tayo. I-promote mo yung business ko, gawin siyang content. You'll earn from it, and ako naman, mapopromote yung business ko. Actually, may iba pa akong business eh. So, marami kang content na magagawa, tapos matutulungan mo talaga ako ma-promote yung mga business ko. So, okay sa'yo? Sige. Gawin natin yan. Open ako for collab. Thank you Kailangan ko kasi ngayon eh. Ang mga nakaraang days, sobrang daming bad news tungkol kay Zoe. Mas ang dami pa niyang kailangan. Pero hindi ako nagreklamo, hindi ako nagpapaawa. Talagang gusto ko lang siyang buhayin. Sige, tulungan tayo. Tulungan kita. Thank you. Gusto mo, mag-start na tayo. Sige. Agad? Okay, gawin na natin. Sige. Meron ka ba website? Or meron ka na ba mga social media account? Kamusta naman ang puso mo ngayon, Jana? Well, Meron na bang nagpapaligaya naman sa iyo ng talagang todo-todo? Yes. Do you see a forever, a future of a family, complete family? Nung una po, I was really hesitant because I thought that no one would actually accept Alonzo kasi hindi biro po. Like, yung expenses, Oo, can yung imagine. commitment. So, those little things that I'm scared if I will get into a relationship, baka he'll demand more time sa akin. So, I was blessed that the Lord gave me someone na very matured na po, na hindi yung makulit, yung gugod mo yung tawag Hindi ng yung tao. needy. Yes, hindi na po. yung, Like, we barely see each other. demanding Yes. and all of that. Sa paglipas ng mga buwan, habang lalong nagkakalapit ang mga puso ni Jana at JC, unti-unti ring nagbunga ang pagtsatsaga at personal na pagtutok ni Jana sa physical therapy ni Alonzo. Kaya na rin itong igalaw ang kanyang ulo at mga kamay at tuluyan din ng develop ang kanyang learning skills. Hanggang sa... Ito yung collab na to. Libre to para sa birthday ni Alonzo. Libre? Talaga? Wow, galing naman! Happy-happy nga ni Zoe, diba? Happy birthday, Zoe! Happy birthday, baby Zoe! So cute! Excuse me po. Sino po rito si Ma'am Jana? Ay, ako po. Ma'am, this song is for you from Sir JC. Sino yung JC na yan? Wala. Wala. Kakulab ko lang yun. Kawork ko lang yan. Kulab? Eh, pasong-song pa for you. Kawa? Sino yan? Wala nga. Talaga? Oo, wala lang. Keeping secrets, anak? Ano ba yan? Ginawa ko po talaga tong party nito para kay Alonzo. At saka gusto ko na rin pong sabihin sa inyo na mabuti pong intensyon ko kay Jana at sa apo niyo. Gusto ko po silang makitang masaya dahil bahagi po sila ng buhay ko. Sigurado ka ba na seryoso talaga ang intensyon mo sa anak ko?
Naiintindihan mo ba talaga ang sitwasyon ni Jana at ng apo ko? JC, hindi lang si Jana ang kailangan mong mahalin dito. Mahal ko po si Jana at si Alonzo. At naiintindihan ko po ang sitwasyon ng inyong apo. At handa po ako sa magiging buhay ko kasama sila. Sa totoo lang, sila po ang kumukumpleto ng Good job, Zozo! You can do it, you can do it. Kaya mo yan, baby. Ang galing mo. I know. Step by step. Ang galing ko. Ba, nagpapakitang gilas ata itong apo natin, ah. Tsaka mukhang hindi siya napapagod. At wala na rin tantrum. Ayan ka na naman. Baka umiyak ka na naman, Jana. Tama na yan. Dapat happy lang tayo today. No? Naaalala ko lang kasi yung sinabi ng isang doktor dati. 2 years lang yung itatagal yung sa mundo. Ba, pero look, magsi 6 years old na siya this year tapos nakakalakad na siya. Bakit na ang baba ko? Ito, ma. Bigyan niya. Oo nga. Hindi mo rin kasi pinabayaan si Zoe. Isipin mo, nakapag-tracheotomy surgery na kayo. Ilang hospitalizations ang dahil sa pneumonia. Tapos, araw-araw na therapy. Pero na-survive niya lahat. Mabuti kang ina, Jana. Papa and I, we're so proud of you. Yes, no. Thank you, Ma. Thank you, Ma. Renegay. Sobrang salamat sa inyong lahat sa support na ninyo. At syempre ikaw, JC, thank you. Kasi kahit hindi mo man kadugo si Zoe, Sinuri mo siya parang tunay mong anak. Thank you. mahal ko kasi kayo dyan. Kaya kahit ano pang sabihin ng kahit sino dyan, tanggap ko kayo. Saka sino bang hindi magmamahal sa batang to? Ano ko, di ba? Oo. Ano lang, baby? Oo. Si Mama. Oo. O, tama na sentimento. Tama na. Halika na. Kain na tayo. Let's go. Let's go. Ano yung mga na-advise mo sa mga magulang? Well, first, if you know that your child is special, despite it being Down syndrome, cerebral palsy, autism, and other special kids that in that certain condition, number one that I could really advise is acceptance. Kasi you will never move forward if you don't Correct. accept your situation. Next is learn to let go of the people who will just bring you down. And of course, syempre, you have to pray. And, just have faith and hope. Never give up lang. This has been a very nice interview, Thank Jana. you po. Thank you very much. Salamat. Ang puso ng isang mabuting ina ay hindi kayang itumba ng kahinaan o kahit ano pa mang kapansanang mayroon ng kanyang anak. Ang pagmamahal niya ay magsisilbing lakas at gabay sa mga oras na gusto na niyang sumuko. Ito ang kahulugan ng unconditional love na hinubog ng langit. Naway maging inspirasyon ito sa mga inang gaya ni Jana na may anak with special needs.
paalala lamang sa mga ina at naghahandang maging ina. Ang papel na ito hindi lamang nagsisimula sa pagdadalang tao kundi sa paghahanda sa lahat ng aspeto ng kalusugan, emosyon at kaisipan. Kaya mga ka-millennials ko, Gen Zs, Gen Alphas, laging pakatandaan, ang pagiging isang ina ay may kaakibat na responsibilidad. A mother's love is a selfless love. Ngayon, bukas at magpakailanman. Akala mo ba hindi ko alam na may bago kang girlfriend? At Pilipina na naman? Hindi tayo pwede! Hindi ako Chinese, hindi sikit yung mata ko! Hindi tayo magiging masaya rin, sir, kaya umalis ka na! Alis! Richard, ano yung mga Chinese traditions laging ini-impose sa inyo ng father mo? Well, sa akin talaga, sinasabihan kami na we have to get married. Someone who's Chinese also. Sino nga ba ang leading lady niya sa totoong buhay?